Welcome back po mga kagrads. So lumapasok po ang inyong lingkod. So ngayon, may katanungan si Electro MacGyver 4755 na dapat po kong tugunan. Pero bago ang lahat, nais ko pong magpapasalamat ng marami sa inyong lahat po mga kabrosol sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay sa aking channel. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko at naghahanap ng welding tutorial at kung baguhan ka pa lang sa paghihinang o sa welding, ang channel na ito ay sapat para sa iyo. At baka naman ay may mapupulot kayong aral o value sa aking mga videos, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, at click yung notification bell para updated kayo sa mga panibagong mga videos ko. At malaya din po kayong mag-comment dyan sa ating comment section, lalo na kapag mayroon kayong katanungan, at itry ko pong gawa ng video katulad nito para sa ating tugon po sa inyo. Balik tayo kay Boss Newbie Electro MacGyver 4755. Ito yung tanong niya. Bro, ano po ang kaibahan ng 7016 kumpara sa 6013 po? Searching knowledge lang po. Salamat sa magiging tugon, bro. Well, bro, maraming salamat din sa iyo. So, ang aking tugon, bro, at para sa lahat, ay pagkatapos ng intro. Okay? So, basically, ang huling numero sa E7016 at E6013, dyan natin makikita ang kaibahan nilang dalawa. Dahil dyan natin malalaman ang kanilang mga characteristics sa bawat isa. So, recap muna tayo sa ating electrode specification. Yung AWS, E5.1, E7016. Yung AWS, American Welding Society yun. Yan yung ating welding reference code. At yung E5.1, yan din yung types of material. Types of material, carbon steel siya. So, itong filler na ito ay carbon steel to. E stands for electrodes or electric arc welding. 70,000 yan. Yan din yung ating tensile strength. Yung unit niya PSI, pounds per square inch. At yung kasunod na numero, number 1, yan yung welding position. Dahil number 1 siya, ibig sabihin, all welding position siya. Yung flat, horizontal, vertical, overhead. Yung number 6 ay special characteristics siya. Yung types of footings, polarity, penetration. So, dyan tayo magpupokus. Una-una, types of footing. E7016, ito yung characteristics niya. Isa potassium blue halogen type carbon steel welding electrodes. It can be used for all welding position. With excellent performance, small spatters, easy to restrike arc, high welding efficiency, fine appearance, and slab easy to remove. The weld, semi-metal shoes, satisfactory plasticity, excellent low temperature toughness, and high crack resistance. So itong E7016 ay low halogen electrode siya. While itong E6013 na electrode, ang chemical composition niya ay ang flux coating contains ferromanganese, cellulose, rutile, potassium silicate as a binder, and other siliceous materials. The potassium compounds allow it to operate with easy or alternating current at low amperage and low open circuit voltages. At ang ibang properties sa E6013, it doesn't like dirt or poor fit up. It needs to be run a little hot, else it will crack the slabs. So meaning, itong E6013 ay maarte siya. Gusto niya talaga ng malinis na weld materials or weld bit. So ganito yon, pakita ko sa inyo. Ang aerodynamic plate ito na kabilang parte ay may kalawang siya, hindi ko nilinisan. At yung kabila ay nilinisan ko. Itong E6013, gamitin natin sa plate nito. Itong dalawa. So ito yun, no? Ito sa isang parte ay may kalawang siya. So hinangin natin to gamit itong E6013. At dito naman E6013 din. Okay? At maya din ay ihinang din natin itong E7016. Okay? So unahin ko muna to para maikumpara natin kung ano ang maganda na kung linisan natin at hindi malinis. Okay? So dito ako magsimula sa hindi malinis. Okay? Yung current kong binigay ay 100 amps. Ang weld pattern natin gagamitin ay dragging lang, dragging. Okay? So yan. So, ayos lang yung ating current. Tapos, ang ating pattern ay parehas lang. So, dito natin makikita kung ano kailangan niya.
Ayan. So, dragging lang, dragging. Dragging. Ayan. So, yan yung hindi natin nalinisan. So, ngayon, ay maghina ako dito sa malinisan. So, laklas mo na to. At lagyan natin ng guidelines. Ayan. Diyan tayo maghina. So, ito, 60-30 pa rin. Manadidams yung ating current settings, tapos yung ating pattern mamaya ay dragging lang. So dito kayo tayo hinang sa malinis, okay? So yan. Hinang natin to. Ganyan siya. Bisa natin to. Ito ating hinina. I-check natin yung mga slugs niya. Yan. Yan. Ito yung hindi natin nalinisan yung surface. May kalawang siya. At ito yung malinis. Yan. Yan. Okay. Tayo na lang magkumpara kung ano yung mas maganda. Okay? So, ang kailangan lang talaga bago tayo maghinang ay linisin muna natin yung weld surface. At pagkatapos natin maghinang, may weld bit na tayo, ay linisan pa rin natin bago tayo mag-overlap ng ating weld bit. Okay? So ngayon, ay ihinang ko itong E7016. 1/8 inch pa rin to na electrode noon diameter. So dito natin ihinang to sa gitna. Ang gawin ko ay linisan ko muna yan, i-top brush ko at saka drainan. Okay? Saka ko ihinangin. So ayan, may guidelines tayo, no, grind ko at ang ating current setting ay 100 pa rin dito sa ating E7016. Okay, titingnan natin to kung ano ang mas maganda gamitin. Okay? So ayan. So gagawin tayo, no? Ito yung ating E7016. Kunan natin ito ng tubig. Yan. Tapos, linisan natin ito. Ito yung ating A6013. Yung una, yung sa gitna, A7016. Yan sa gilid din ay A6013. Puro lang 100 amps yung ginamit nating current. At yung weld pattern natin ay dragging. Okay? Polarity. Ang polarity natin sa E7016 ay pwede nating iset siya ang ating connection or polarity sa AC or alternating current or DCEP. Direct current electrode positive. Ganito yon. Yung electrode handle naka-connect dito sa positive terminal. Yung ground naman ay dito sa negative. Ito yung alternating current or DCEP. Direct current electrode positive. Electrode positive, dahil dito natin to i-connect sa ating handle. Yung kable niya ay naka-connect sa positive terminal. Okay? Ito yung DCEP or AC. At yung sa A6030 naman ay both siya. Pwede siyang sa AC or DCEP at pwede din siyang sa DCEN. Yung DCEN ay baliktarin na natin siya. Ganito. Yung electrode handle, ito,
ay dito to sa negative terminal. Yan siya. At yung ground clamp natin ay dito rin sa ating positive terminal. Ito yung DC in na polarity or straight polarity ito. So straight polarity kasi ito ang ating handle ay nasa negative. Kapag yung handle natin nasa positive ay reverse polarity siya. Okay? Both electrode E7016 at E6013 ay low hydrogen electrode siya. Pero ang pinaka-common na electrodes na makikita o mabibili natin dito sa ating bansa ay yung E6011, E6012, E6013 at E7018. Yung E7016 ay bihira lang yan mabibili at makikita natin dito sa Pinas. Itong E7016 nito ay nabili ko ito sa kakilala ko na nagtatrabaho siya sa Korean company. So, doon ko ito nabili. Okay? Penetration. Sa penetration sa E7016 ay medium lang siya. At wala itong iron powder. 0% yung iron powder ng ating E7016. At sa E6013 naman, ay light lang yung ating penetration. At yung iron powder niya ay 0 to 10%. So may iron powder itong E6013. So sabi nga ni Ramin Kunduri, E7016 is the father of E7018 and is the original DC electrode. They added iron powder and made E7018. By introducing more iron powder, they came up with E7028, which can only work in flat and horizontal weld position. So, flat and horizontal lang siya kasi number 2 na yun. Okay? So, sana nasagot ko yung katanungan mo, Boss Ludi Electro MacGyver 4755. Maraming salamat sa iyo, Boss, sa iyong katanungan po. At sa lahat na din po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, yung mga subscriber ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lagi nating tandaan, to sustain living, we must study, ask, and more practice. Hanggang sa muling video, mga kabrosol, thank you.